Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Halos 1 bilyong pisong halaga ng shabu nasabat ng PIDEA sa Pangasinan. Lalawigan ng Aurora, binayo ng malakas na hangin at ulan dahil sa bagyong Paulo. Ilang lugar naman sa Isabela ang nawala ng supply ng kuryente. Ilang residente sa barangay Pugo Chico sa Dagupan City, lubog pa rin sa baha. At ilang LGUs nagpadala ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol at nagdaang bagyong Nando. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nawala ng supply ng kuryente ang ilang bayan sa Isabela dahil sa epekto ng bagyong Paulo. At mahigit 500 na pamilya ang nasa iba't ibang evacuation centers ngayon. Mula sa probinsya ng Isabela, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, malakas na buhos ng ulan at malakas na hangin ang naranasan sa probinsya ng Isabela matapos manalasa ang bagyong Paulo kaninang umaga. Alas 9 ng umaga nang maglandfall sa Dinapigi, Isabela ang bagyong Paulo. Malakas ang buhos ng ulan. Tila sumasayaw ang mga punong kahoy sa lakas ng hangin. Ganito rin ang sitwasyon sa Divilacan, Isabela. Bandang alas 10 naman ng umaga nang maranasan ng malakas na hangin na sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan sa Itiagi, Isabela. Halos mahulog ng signage ng isang electric cooperative. Nabawal din ang punong kahoy na ito. Sunod-sunod ay nilikas ang mga residente sa Barangay Kabugao. Meron pa po tayong mga residente doon sa may mababang lugar. At kung tumaas po yung tubig, ma'am, is pwede po namin silang pilitin at dadalhin dito. Kabilang sa mga nasa evacuation center, si Myra. Kasama niya ang kanyang 2 taong gulang na anak. Nangangamba siyang mabagsakan ng mga punong kahoy ang kanilang bahay. Wala po, malakas po yung hangin kanina. Kaya kayo lumigas na? Opo. Para mas safe po. Baka madaganan po kami ng puno. Isa ang ilog na ito sa binabantayan ng lokal na pamahalaan dito sa bayan ng Etiagi. Mabilis kasi yung pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. At kapag umapaw na yung tubig dito mismo sa tulay, ay babahain na ang ilan sa mga barangay dito sa bayan. Alas 2 kaninang hapon ay unti-unti nang bumuti ang lagay ng panahon, pero magpapatuloy raw ang paglikas sa mga residente dahil sa banta ng mga pagbaha ayon sa Itiagi MDRRMO. Patuloy pa rin namin minomonitor yung aming mga major bridges at saka yung mga major roads para maabisuhan din namin yung mga kabaranggayan if possible pa. Nawala ng supply ng kuryente ang ilang bayan sa Isabela. Aabot naman sa mahigit 500 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Karamihan sa mga inilikas ay mula sa mga coastal municipality. Meron po tayong mula po sa may coastal towns, ang Divilacan, Maconacon, Dinapigi. At meron po tayong isa na bayan na naglikas na rin sa mainland, sa Etiago, Isabela. As of 1 p.m., 3 gates ng Magat Dam ang nakabukas at nagpapakawala ng tubig. Ayon sa PDRRMO, malayo pa sa critical level ang dam. Bahagi lang ng precautionary measure ang pagpakawala ng tubig sa dam. Chris, sa mga oras nga na ito ay panaka-naka na lamang yung pag-uulan na nararanasan dito sa bayan ng Etiagi sa probinsya ng Isabela. Ang pinaka-concern ng mga residente, ganun din ng lokal na pamahalaan, ay ang mabilis na pagtaas ng antas ng tubig sa mga river system. Gaya na lamang, Chris, dito nga sa aming kinaroroonan na kanina lamang ay nasa 1.5 meter lamang yung antas ng ilog. Pero sa ngayon, nasa 1 oras pa lamang nakalipas ay halos nasa 3 metro na at halos malampasan na yung marker mismo na nasa may ilog. Sa ngayon, Chris, hindi na rin possible sa mga motorista ang karamihan sa mga overflow bridge sa bayan ng Etiagi. Tuloy-tuloy din ang ginagawang paglilika sa mga residente na nakatira sa mga low-lying areas. Chris? Maraming salamat at ingat kayo, Jasmine Gabriel Galban. Binayo rin ng malakas na hangin at ulan ang lalawigan ng Aurora. Tutukan sa report. Grabe lakas. Ramdam ang hagupit ng bagyong Paulo sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Aurora. Ang bayan ng Kasiguran, binayo ng malalakas na hangin at ulan
na nagsimula pasado alas 8 kaninang umaga. May mga bahaging halos mag-zero visibility na dahil sa lakas ng ulan at hangin. May mga kable ng kuryenteng lumaylay na kaya pinag-iingat ang mga sasakyang bumabiyahe pa rin sa gitna ng bagyo. Malalaki ang alon sa baybayin ng Kasiguran. Mistulang nagsasalpukan ng alon at namumuti ang dagat. Kasama sa babala ng Pag-asa sa Aurora ay daluyong na posibleng umabot ng 3 metro. May babala rin ng landslide at baha dahil sa heavy rainfall warning. Sa Dilasag, Aurora, halos 200 pamilya ang inilikas dahil sa pananalasa ng Bagyong Paulo. CJ Torida, One North, Central Luzon. Pangasinan PD RRMO naka-red alert sa Bagyong Paulo. Yan ang balitang tinutukan. Live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, kanina lang ay naglabas ng panawagan ang Pangasinan PD RRMO sa mga residente na huwag nang pumalaot, lumangoy o tumawid sa mga ilog dahil sa banta ng malalakas na agos na dala nitong Bagyong Paulo. Nasa ilalim na ng red alert status ang Pangasinan PD RRMO dahil sa Bagyong Paulo. Naka-full alert ang manpower at nakahanda ang mga rescue equipment ng tanggapan. Nakamonitor ang PD RRMO sa kasalukuyang sitwasyon sa bawat bayan at lungsod. Pinapayuhan ang mga residenteng nakatira malapit sa dagat at ilog, pati na ang mga nasa low-lying area at gilid ng bundok na maging alerto. Pag may nakita silang pagbabago sa level ng tubig o lakas ng alon, ay mas maiging mag-preemptive evacuate sila para sa kanilang kaligtasan. Pasado alas 12 ng tanghali kanina nang maramdaman ang malakas na ulan sa Pangasinan. Nasa ilalim ng Tropical Wind Signal number 2 ang northern part ng Pangasinan na kinabibilangan ng Dagupan City. Pero umaga pa lang kanina, malalim na ang baha sa Barangay Pugo Chico dahil sa pag-ulan kagabi at high tide. Pahirapan sa pagtawid sa Zamora Street ang mga sasakyan, napilitang lumusong ang ilang residente. Nakatutok ang mga opisyal sa sitwasyon sa barangay. Hindi raw bababa sa 150 na pamilya ang naaapektuhan tuwing may bagyo o baha, lalo na sa bahagi ng Zamora Street at Sitio Maliwawa. Inaabisuhan po namin na sila na lumikas na po. Kagaya po nung nangyari ng mga nakarang unos, nililipat po namin sila sa Astrodome at sa West 1 po. Binabantayan ang antas ng Mariposa Creek. Pumasok na kasi ang tubig sa ilang kabahayan na nasa gilid ng sapa sa Sitio Karikaan. Pag high tide, ganito na dyan, sir. Kaya mahirap araw-araw pag ganito. Kunting ulang, malaki na yung baha. Dahil sa baha, apektado ang hanap buhay ng ilang residente. Tulad ng 63 anyos na si Tatay Pepito na kargador sa palengke. Walang hanap buhay ngayon eh. Nahihirapan kami ngayon dahil di ka makapurma, puro baha. Samantala, isinailalim na rin ang Baguio City sa red alert status simula alas 8 kaninang umaga. Activated na ang lahat ng Barangay Emergency Operation Centers upang magbantay sa magiging epekto ng Bagyong Paulo. Chris, sa mga oras na ito ay nakararanas tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan na sinasamahan pa ng hangin. Samantala, nandito naman ako ngayon sa Barangay Pugo Chico, Dagupan City na kung saan nakararanas din ng pagbaha yung ilang mga kalsada rito dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot o dala nitong nasabing bagyo. Kaya naman alalay o di kaya dahan-dahan sa pagmamaneho yung mga light vehicles na dumaraan dito ngayon. At as of 2 p.m. kanina ay isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang buong lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman muli pinag-iingat ang mga residente at pinapayuhan na lumikas agad kung kinakailangan. Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Naglandfall na kaninang umaga sa Isabela ang Bagyong Paulo na lalo pang lumakas bilang typhoon. Sa 2 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling nakita ang sentro nito sa Mayoyaw, Ifugao. Maraming lugar pa rin ang nasa ilalim ng wind signals ng Pag-asa. May signal number 4 at ang Ilay signal number 3, habang ang iba pa na lugar sa Luzon ay nasa ilalim ng signal number 2 at meron ding nasa signal number 1. Ayon sa Pag-asa, patuloy nitong tatawirin ang Northern Luzon at posibleng nasa West Philippine Sea ngayong hapon o gabi. Bukas, araw ng Sabado, posibleng nasa labas na ito ng PAR. Base naman sa datos ng Metro Weather, halos buong Northern at Central Luzon ang uulanin ngayong araw at posibleng hanggang gabi.
May heavy to intense na minsan ay torrential o walang tigil na buhos. Kaya malaki po ang banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. ₱850 million katumbas ng nasa 125 kilos na shabu nasabat ng PIDEA sa Bugalyon, Pangasinan. Nakaalerto, CJ Turida. Aabot sa ₱850 million na halaga ng shabu ang nasabat ng PIDEA sa isinagawang bypass operation sa Pangasinan tanghali kahapon. Tumitimbang ng humigit kumulang 125 kilos ang mga nakumpiskang iligal na droga na nakalagay sa plastic tea bags. Katuwang ng PIDEA sa operasyon ng Anti-Narcotics Operatives ng PNP, National Intelligence Coordinating Agency at Armed Forces of the Philippines. Ito yung resulta o produkto ng patuloy na mga backtracking investigation na ginagawa natin, yung mga intelligence-driven operations na kinandak ng ahensya. Arestado sa operasyon ang 40 anyos na lalaking Chinese national, isang high-value pusher, residente ng Cavite City. Check din natin sa Bureau of Immigration yung documentation ng tao ito, if he's properly documented, kung pumasok ba siya legitimately dito sa ating bansa. Huli rin ang kasabwat na 54 anyos na lalaking Pinoy, tubong Zamboanga del Sur. Kinumpis ka rin ang van na sinakyan ng mga suspect, isang mobile phone at ang ginamit na budol money na nagkakahalaga ng ₱5 million para sa 5 kilong shabu. Hindi pa tukoy ng autoridad kung saan galing at kung saan dadalhin ang mga nakumpiskang shabu. Patuloy ang follow-up operation sa iba pang posibleng kasama ng mga suspect. Nagsasagawa rin ng backtracking investigation upang matukoy ang source ng illegal na droga. Hinala ng autoridad may grupong kinang-aaniban ang mga nahuling suspect at malawakan ang kanilang operasyon. Nasa kustodiya ng mga autoridad ang mga naarestong suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Wala pa silang pahayag. Sa ngayon, medyo tigong pa yung bibig ng dalawa. We are conducting our parallel and separate investigation. Samantala, dinala na sa PIDEA Lab ang mga nakumpiskang illegal na droga para sa documentation at analysis. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ipinarada ang ilang kabaong sa Pampanga bilang kilos protesta ng mga kabataan. Sumisimbolo raw yan sa kanilang pagkondena sa maanumalya umanong flood control projects ng DPWH. Bitbit nila ang placards na may nakasulat na pati ang mga patay nahihirapan din sa baha. Mula bayan ng Masanto, lumusong sila sa baha patungo sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Macabebe at nagsagawa ng programa. Ayon sa mga nakilos protesta, layo nilang panagutin at makulong ang mga sangkot sa katiwalian, lalo't laging lubog sa baha ang mga sementeryo sa dalawang bayan. Puno at ilang karatula bumagsak dahil sa malakas na hangin at ulang dala ng Bagyong Paulo sa Isabela. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jewel Fernandez. Binayo ng malakas na ulan at hanging dala ng Bagyong Paulo ang probinsya ng Isabela. Sa Barangay Malalam, City of Ilagan sa Isabela, isang puno ang natumba sa gilid ng kalsada. Mahigpit na ring minemonitor ng otoridad ang ilang kailugan sa Cagayan Valley Region. Dahil kasi sa tuloy-tuloy at malakas na pag-uulan, mabilis ang pagtaas ng antas ng tubig. Pinangangambahang umapaw ang Pinakanawan River sa City of Ilagan at Cagayan River sa bahagi ng Tuguegarao City. Pinag-iingat din ng mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Sa video naman na ito sa Tuguegarao City, makikita ang mga nakahilerang sako ng palay at mais. Matapos ang sapilitang pag-harvest ng mga magsasaka kahapon, inabutan na ito ng ulan kaya iniwan na lang sa gilid ng kalsada. Ilang aning palay rin ng mga magsasaka ang nakatambak sa gilid ng kalsada sa Barangay Maligaya, Tumawini, Isabela. Binaha naman ang kalsada sa bahagi ng Macapagal Boulevard sa Tuguegarao City kaninang umaga. Ang ilang motorista pahirapan sa pagdaan sa lugar. Pinaalalahanan naman ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Jewel Fernandez, One North Central Luzon.
Samantala, pansamantalang isinara sa publiko ang lahat ng pampublikong parke sa Baguio City maliban sa Burnham Park at Wright Park simula kaninang alas 12 ng tanghali. Sa anunsyo ng Baguio City Public Information Office, isinara ang ilang parke sa lungsod dahil sa heavy rainfall forecast. Inabisuhan ng publiko na mag-ingat at magdala ng pananggalang sa ulan. Mangaldan DRRMO nakatutok sa mga bahaing barangay dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan. Narito ang report. Ramdam ang epekto ng Bagyong Paulo sa Pangasinan, kaya nakaalerto ang buong puwersa ng MDRRMO sa bayan ng Mangaldan. Mula sa 30 barangays ng Mangaldan, 21 barangay ang binabantayan ng mga otoridad dahil sa posibleng pagbaha. Siyempre, lahat ng mga responders po namin ay naka-standby. Nandyan sila sa baba at itong mga ibang staff ko ay kasama ko rin sila na nag-iikot kapag pinupuntahan namin yung mga low-lying areas na barangay. Nakaposisyon ng mga rescue equipment ng MDRRMO. Handa na rin na rumisponde ang mga bumubuo ng Emergency Response Team. Isa sa mga madalas bahain ang Barangay Anolid. Ngayon po, binaha sila dahil daw umapaw ang tubig na galing sa Santa Barbara na tinatawag nating Sinukalan River, connecting Paldakit yung sa amin. Nangangamba ang mga residenteng nakatira malapit sa Payas Creek. Pinangangambahan ng pagtaas ng antas nito kung tuloy-tuloy ang ulan. Tulad ng naranasan nila noong super bagyong Nando kung saan umabot hanggang baywang ang antas na baha sa lugar. Nakakapanik po kasi biglang tataas yung tubig po na hindi namin alam. Tulog kami, gigising kami, may tubig na sa loob ng bahay po namin. Malaki na yung problema. Kasi pag baho, hindi ka nakapagtrabaho, wala nang kwan. Nagpaalala rin ng mga otoridad na huwag munang magpunta o maligo sa Angalacan River upang makaiwas sa sakuna. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, nakikisa ang GMA Regional TV sa pagbati ng Happy World Teachers Day sa lahat ng mga guro. Sa mga tinagurian nating pangalawang magulang, isang panalangin ang alay namin sa inyo. Tagapagkaloob ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro, bigyan po ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro. Biyayaan nyo sila ng kahandaang linangin ang aming murang isipan at huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan. Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami ay nagwawagi at nag-aalo sa tuwing kami nadadaig. Pagkalooban nyo sila ng mahinahong pagtsatsaga sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Pagningasin ninyo sa kanila ang maapoy na diwang nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral. Wala sa marka ang halaga, kundi sa pananalig nila. Ikintal ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan. Ang bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan. Turuan po ninyo silang masiglang abutin ang alapaap, kasing sigla at kasing tayog ng sarili naming pangarap. Pagpalain po ninyo ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan po ng inyong mabuting halimbawa ang kaguruan upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap, upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan, upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Siya nawa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 67 anyos na lalaking nakabike, patay matapos makaladkad ng elf truck sa Kawayan City, Isabela. Nakaalerto, CJ Turida. Patay ang 67 anyos na lalaking sakay ng bisikleta matapos masagi at makaladkad ng elf truck sa Provincial Road na bahagi ng Barangay San Pablo, Kawayan City, Isabela, umaga kahapon. Batay sa salaysay ng truck driver sa PNP, nawala ng preno ang minamanahong sasakyan. Nagkausap na umano ang truck driver at pamilya ng biktima para sa ikareresolba ng kaso.
kinaladkad ko. Kasi base po sa mga pictures, sa mga evidensyang nakalat ng ating mga investigador, yung bike kasi ay nakita doon sa ilalim mismo ng sasakyan. Kasi kung nagulungan sana siya, maaaring nagkaroon ng nabasag yung ulo, na fracture yung Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ang 27 anyos na rider ng motorsiklo matapos makabangga ng SUV sa bahagi ng National Highway sa barangay Puspus, Bantay, Ilocos Sur, pasado alas 9 kagabi. Ligtas ang driver ng SUV at ang angkas ng motorsiklo na nagpapagamot sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng PNP habang wala pang pahayag ang kaanak ng nasawing rider. Sugatan ng 4 na katao sa karambola ng 3 motorsiklo pasado alas 6 ng gabi kahapon. Nangyari ang insidente sa Provincial Road, bahagi ng Barangay Tamurong, Santa Catalina, Ilocos Sur. Damay rin sa karambola ang isang kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Kabilang sa mga biktima ang 3 rider at isang angkas na dinala sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng PNP. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. CJ Torida, One North, Central Luzon. Arestado naman ang isang 59 anyos na lalaking #1 most wanted person municipal level ng PNP dahil sa kasong rape. Naresto siya sa bisa ng warrant of arrest sa kanyang pinagtataguang barangay sa Santa Rosa, Nueva Ecija hapon nitong Miyerkules. Kasong 2 counts of rape ang kinakaharap ng sospek na nakapiit ngayon sa Santa Rosa Police Station. Wala pa siyang pahayag. Samantala, biyahe ng mga bus sa iba't ibang probinsya tuloy sa kabila ng banta ng Bagyong Paulo. Narito ang report. Tuloy pa rin ang biyahe ng mga sasakyan sa isang bus terminal na ito sa Dagupan City. Sa kabila ito ng nararanasang sama ng panahon na epekto ng Bagyong Paulo. Pero ramdam daw ang pagbagsak ng bilang ng mga biyahero. Siyempre, dahil sa bagyo, medyo maapektuhan ng konti yung gaya natin. Siyempre, mga pasahero, imbis na lalabas, hindi na lalabas yan. Tulad na lang ng mga bus na biyaheng Baguio, bumaba raw ng 25% ang bilang ng mga pasaherong umaakyat sa lungsod ng Pino. Nagsimula raw itong maranasan noong tumama ang bagyong Mirasol at Nando, kung saan may mga naitalang insidente ng landslide sa mga daan paakyat ng Baguio. Muntikan na nga raw matabunan ng lupa ang bus na minamaneho ni Adriano noong manalasa ang bagyong Nando. Mabuti na lang po, sa awa ng Diyos may umabanti sa harapan, naiyabanti ko, pero nung sumunod yung mga nasa likuran ko, sila po yun ang bagsakan. Mula sa Lingayen, biyaheng Baguio kaninang umaga si Ginang Eva. Dala ang panalangin na sana'y maging ligtas ang kanyang biyahe. Sa mga anak ko lang po. Okay. Mag-stay. Bibisita. Pahirapan daw ang biyahe pa Baguio ngayon dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Kailangan daw ng iba yung pag-iingat dahil maulan at madulas ang daan. Kaya nadagdagan din ang oras ng biyahe mula mahigit 2 oras, naging mahigit 3 oras na. Samantala, sa kabila ng pagbaba ng bilang ng pasahero, nananatili pa rin sa 15 minutes ang trip interval ng mga bus na biyaheng Baguio, Zambales, Cagayan, Isabela, Pasay at Bolinao. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nasirang dike sa Kalasyaw, Pangasinan, minomonitor ng LGU dahil sa posibleng epekto nito sa 3 barangay. Sundan sa report. Dahil mataas pa ang antas ng tubig sa Marusay Sinukalan River sa Kalasyaw, Pangasinan, hindi pa naaayos ang dike sa Barangay San Vicente na nasira noong kasagsagan ng Bagyong Nando. Mahigpit itong binabantayan ng MDRRMO dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig sa ilog. 3 barangay sa bayan at ilan pang kalapit barangay sa Dagupan ang posibleng maapektuhan ng pagbaha. Idinagdag po natin sa ating tinututukan yung barangay San Vicente, Banawang at dinamay na din po natin ang barangay Dinalawan dahil nga po sa pagkakabuwal ng parte ng dikit. Ipinaplano po nila kung ano po yung mga hakbangin na pwedeng gawin para po ma-prevent po natin yung further damage at kung anong rehabilitation ang pwedeng gawin. Nananatili sa above normal level ang Marusay River ayon sa PDRRMO. Mas mataas din sa normal level ang Buad River. Ang mga residente sa Barangay Banawang, inaasahan na raw ang muling pagbaha sa kanilang lugar. Ang ilan sinamantala munang maghanap buhay habang wala pang baha. Tulad po ng paglipat po ng mga gamit na naman po. Pag-inom ng gamot na naman para sa liptos. Hanggang
makakapasok yung sasakyan, papasada pa rin. Sa kasalukuyan, 6 na barangay pa ang nakararanas ng pagbaha mula pa noong nagdaang mga bagyo. Although tuon naman sa ating report, ito ay isolated lamang at ito nga ay stagnant rainwater at epekto pa ito nung nakaraang bagyo. Nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na huwag nang hintayin na tumaas pa ang tubig bago lumikas. Nakahanda ang mga evacuation center para sa mga lilikas. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. School-based feeding program sa Mangaldan Central School tuloy pa rin kahit may bagyong Paulo. Silipin sa report. Alas 9 ng umaga kanina, dala-dala na ni Lola Rosini ang isang eco bag papunta sa Mangaldan Central School. Ngayong araw kasi nakaschedule ang pamamahagi ng pagkain sa ilang mag-aaral ng paaralan. Hindi alintana ni Lola ang masamang panahon dahil para raw ito sa 3 niyang apo na kindergarten. Sayang po talaga ito, malaking tulong. Ay lalo na po dun sa mga apo ko na talagang indigent naman po talaga. Sa mahigit 2,000 mag-aaral ng Mangaldan Central School, humigit kumulang 500 dito ay kulang sa timbang. Sila ang tinututukan sa school-based feeding program. At dahil maulan dahil sa epekto ng bagyong Paulo, tuloy pa rin ang programa. Ayon sa school nurse, mabilis na naubos ang ipinamahaging food supply dahil maagang nagsidatingan ang mga magulang habang hindi pa gaanong malakas ang ulan. Nagdagsaan po kasi dahil may paparating na bagyo. Baka mag-moist lang yung mga commodities namin kaya binigay na po sa kanila lahat. At dahil ilang araw na ring walang pasok sa mga pampublikong paaralan sa bayan magmula pa noong manalasa ang super bagyong Nando, balik muna sa asynchronous learning ang mga bata. Ang problema nga lang, hirap daw mag-adjust sa mga bata pag bumalik na sa face-to-face classes. Sa ngayon po kasi ang tinututukan ng bawat school po ay yung reading. So pag may mga ganitong suspension, syempre hindi po natin maiwasan na di-delay po yung parang intervention. Mga teachers naman po, willing naman po na i-cope up kung ano po yung nawala po doon sa araw ng suspended po ang klase. Hiling ng pamunuan ng paaralan sa mga magulang at guardian na tulungan sa kanilang modules ang mga bata, lalo na ang paghasa sa kanilang abilidad na magbasa. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Nagpadala na rin ng relief packs ang provincial government ng Ilocos Norte para sa mga nilindol sa Cebu. Food packs ang ipinadala ng Ilocos Norte para sa mga biktima ng lindol. Kahong-kahong mga pagkain ang dinala sa Lawag International Airport para ibigay sa Cebu. Nagpaabot ng pakikiramay si Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Banotoc para sa mga nabiktima ng lindol. Nagpahayag din siya ng suporta para sa lalawigan. Nagbigay naman ng donasyon ng Batanes Provincial Government para sa mga taga-Babuyan Island sa Cagayan na naapektuhan ng bagyong Nando nitong Setyembre. Kabilang sa mga ibinigay sa mga residente ang pagkain, damit, grocery at iba pang pangangailangan. Agad naman itong ipinamahagi sa mga residente. Mga kapuso, 83 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. At i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.